Bahala ka na kung maniniwala ka sa kwentong ito o hindi. Ako mismo, inisip ko na baka nababaliw na ako. Pero nung makita ko kung gaano kaseryoso ang tropa ko kapag napag-uusapan namin ang nangyari, doon ako nakumbinsi na hindi ito biro. Ako nga pala si Renzo. Nagtatrabaho sa isang BPO company noon. Dahil sanay sa graveyard shift at puyatan, madalas akong sumasama sa mga biglaang biyahe ng barkada para magbawas ng stress. Dahil puyat at pagod ako galing sa trabaho ng gabing yun, doon lang ako nakapwesto sa backseat ng kotse habang si Edward ang nagmamaneho. Kung taga-Antipolo ka, lalo na doon sa gawing paakyat at madilim na malapit sa isang sikat na sementeryo, alam mo kung gaano kaliblib ang mga kalsada doon kapag hating gabi. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong subdivision o sityo. Pero kung taga roon ka, alam mo yung kalsada na may lumang transmission tower sa tuktok ng burol at napapaligiran ng masukal na gubat? Doon kami napadpad ng gabing iyon. Galing kaming magbabarkada sa isang grill sa may Katipunan noon. Pasado 2:00 na ng madaling araw. Sobrang init sa Manila kaya naisipan namin na mag-road trip pa Antipolo para lang magpalamig at maghanap ng bukas na kainan. Bago pa kami pumunta ng Antipolo, doon pala sa bar, nakakilala namin si Bianca, isang babaeng mag-isa lang sa kabilang table na madali kong nakapalagayan ng loob dahil napaka-friendly niya. Pangiti-ngiti lang siya. Sabi niya, pa-Antipolo rin ang uwi niya, kaya sumama na siya sa amin sa sasakyan. Dahil heavy ang traffic sa main road dahil sa road construction, dumaan kami sa isang shortcut sa Waze. Doon sa matirik na daan malapit sa sementeryo na sinasabi ko sa inyo, nawalan kami ng signal. Sa dulo ng isang dead-end na kalsada, nakita namin ang isang malaking lumang rest house. Mukhang abandonado na ito, gawa sa luma at nangingitim na bato. Adobe yata ang tawag doon. May malaking balcony sa second floor at may 2 matatayog na puno na nakasayad na ang mga sanga sa bubong. Huminto kami para mag-stretch at pagbaba namin, napansin kong nakaawang ng bahagya ang pinto ng bahay. May malamig na hangin na umiihi palabas mula sa loob. At si Bianca, nakatayo lang siya sa may tapat ng porch. Tahimik, parang wala sa sarili na nakatitig sa dilim habang dahang-dahang hinahaplos ang sarili niyang braso. Dahil sa kuryosidad, tinulak ng kaibigan kong si Edward ang pinto at pumasok kami sa loob. Gumamit lang kami ng flashlight ng mga cellphone namin. Sobrang tahimik sa sala. Pero biglang may narinig akong may hinang yabag mula sa second floor. Tunog ng mabigat na takong ng sapatos na naglalakad-lakad ng mabilis. Ang akala ko, umakyat si Edward at ang girlfriend niyang si Carmen nang sila ay pumasok. Kaya sinigawan ko sila, "Bro, umakyat na ba kayo?" Pero sumagot si Edward mula sa may likod ko. Nandun lang pala silang 2 sa tabi ng lumang dining table. Sabay-sabay kaming natigilan. Walang sino man sa amin ang nasa itaas. Habang nakatayo kami ron, may narinig kaming pabulong na boses mula sa hagdanan. Isang mabilis at pabulong na boses na nagdadasal. Kasabay nun, biglang namatay ang flashlight ng cellphone ko. Nabalot kami ng kadiliman. Hinawakan ko agad ang kamay ni Bianca sa tabi ko para hindi siya magpanik. Sobrang lamig ng palad niya nung sandaling yun. As in, parang yelo. At ang amoy sa tapat ng hagdanan
Biglang sumingaw ang amoy ng lumang papel na nabasa ng ulan at yung lupa. Yung boses na bumubulong, parang biglang lumapit sa mismong likod namin. Mas malakas. At sa takot ko, hinila ko na si Bianca at tinawag ko si Edward na tumakbo na kami palabas. Nagkagulo kami sa dilim at habang tumatakbo kami, nararamdaman ko na parang may mabibigat na ibag ng sapatos sa sahig na sumasabay sa amin sa pagtakbo. Parang may iba pang tumatakbo kasabay namin. At paglampas namin sa main door, hindi na kami lumingon. Sumakay kaming lahat sa kotse. Mabilis na pinaandar at bago pa man kami makalayo, may nakita akong 2 tao na nakatayo sa balkoni ng lumang bahay. Sobrang dilim, kaya hindi ko maaninag ang mga mukha nila. Parang mga anino lang na nakatayo ng tuwid na tuwid. Wala silang ginagawa. Nakatitig lang sa paalis naming kotse. Ang nakakapanindig balahibo. Sigurado akong wala silang 2 doon nung pumasok at lumabas kami sa gate. At doon ko na-realize na kanina pa pala sila nakatayo doon sa dilim ng hindi man lang namin napapansin. Nang makarating kami sa isang convenience store sa may Marcos Highway, doon lang kami nakahinga ng maluwag. Huminto kami ron para uminom ng tubig at kumain ng noodles. Si Edward at Carmen, halatang siyak pa rin at tahimik. Tulala, walang kakibo-kibo. At si Bianca naman, nakaupo sa tapat ko, tahimik lang din habang nakatitig sa amin. Maya-maya pa, nagpaalam si Bianca na gagamit lang ng banyo sa labas. Doon ko kinuha ang pagkakataon para kausapin si Edward. Sabi ko, "Grabe yun ah. Buti na lang sumama si Bianca. Kahit paano hindi tayo masyadong nagpanik sa loob ng bahay." Napatigil sa pagsubo ng noodle si Edward. Tumingin sa akin si Carmen. Medyo naguguluhan ang mukha. Sabi ni Edward, "Bro, sinong Bianca?" Natawa ako ng bahagya. Sabi ko, "Ano ba kayo? Yung babaeng nakilala ko sa bar sa Katipunan na sumama sa atin sa sasakyan. Yung kasama natin kanina pa." Seryosong seryoso ang mukha ni Edward nung sabihin niyang, "Bro, walang sumamang babae sa atin. Mag-isa ka lang sa backseat kanina pa. Akala namin nagbibiro o nagpaprank ka lang." Nanlamig ang buong katawan ko. Lumingon ako sa bintana ng convenience store. Nakita ko si Bianca na nakatayo sa may gilid ng madilim na parking lot. Nakatitig siya sa amin mula sa labas ng salamin. Habang dahan-dahan naglalakad palayo. At doon ko napansin, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng gasoline station, hindi ko maipaliwanag pero may mali sa kanya. Habang dumadaan ang mga tao sa likod niya, bahagyang naaaninag ang imahe nila sa katawan ni Bianca. Unti-unting nagiging transparent ang figura niya at ang mukha niya, kahit natatamaan ng direktang ilaw ng gasolinahan, nananatiling madilim at malabo, nagiging blurred. Tinapi ko ang balikat ni Edward at Carmen, sabay turo sa labas. Sabi ko, "Bro, tignan nyo. Ayun siya oh. Nakatayo sa may parking." Mabilis na lang nilingon ang tinuro ko. Pero sa isang kurap lang, nawala na si Bianca. Naglaho siyang parang bula. Isang bakanting parking space na lang nandoon. Nanginginig kong binuksan ang album ng phone ko para tignan ang group picture na kinuha namin sa bar sa Katipunan bago kami umalis. 3 na lang kaming nasa picture. Si Edward, si Carmen, at ako. Walang Bianca. Nagulat ako nang biglang tumunog ang cellphone ko.
pagtingin ko, may isang tumatawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko at narinig sa kabilang linya, "Hello, Renzo. Kailan tayo ulit mag-road trip?"